wala pa naman disturbance dito sa lake, okay pa naman, lalo na sa ngayon, yung hanging amihan, talagang maalon dito sa lake. Pero kung tatanungin kung kumusta ang sitwasyon, kung pag-uusapan yung sa disturbance ng bagyo, yung mga mangingisda natin dito, yung mga fish operator, yun ang piniprepare nila na baka kung sakali na maglandfall o pumasok dito sa atin, sana hindi naman. Pero pag talagang maglandfall, in 2 o 3 days nung mangyari ang bagyo, baka po magkakaroon ng fish kill kasi maano yung lake, ma-disturb yung ilalim. Kung sa ano naman, kung pag-usapan po natin yung tungkol sa Mayon Volcano, as I remember, late 90s or 83, nung mag erupt ang Mayon Volcano, nakarating dito sa atin yung asphalt, talagang maabo yung mga dahon. Pero sa pag-alam ko, wala namang effect. Lalo na, wala akong nalaman kasi sa aking experience na kung nakakarating dito sa Lake Buhi o dito sa Buhi yung asphalt, parang wala namang piskil na nangyayari. Alright, yun. At least nalinawan kami dun, Sir Joe Benson. Eto sir, dahil nga meron tayong banta ng kalamidad ngayon, ito si Ada paparating. Tapos ito pa yung pag-alboroto or eruption ng Mayon Volcano if ever. Ano ngayon sir ang mga paghahanda natin para hindi talaga mapinsala itong ating Lake Buhi? Kung sa base tayo sa mga nakatira dito sa nakapaligid sa lake, may 10 barangays tayo na nakapaligid dito sa lake. Yung sa lakeside barangay, yung hindi inaabot ng kalsada, mayroon dyan 4 na barangay, yung barangay Ibayugan, Iraya, Ipiling, Santa Cruz, prone sila sa landslide or flash flood. Talagang in 2 to 3 days, tataas ang tubig. Ngayon, yung mga tao natin doon, inililipat o pinag-ano na magkaroon ng forced evacuation sa ano ng ating buting mayor, si Mayor Ricky Lacoste, na dinadala sila sa mga designated evacuation center. Pero kung tatanungin po kung ganyan ang ano sa Lake Buhi, yung preparation ng mga mangingisda natin, yung mga fish cage na may mga floating na open, tinatakpan nila yun. At yung mga ready for harvest, hinaharvest nila habang wala pa yung bagyo. Alright, yun. Very well said, sir. Eto sir, dahil nga may bagyo. Nasabi nyo kanina sir, na-mention nyo kanina sir, na pagka may ganitong bagyo, pag halimbawa malakas yung bagyo, nagkakaroon ng fish kill dito sa ating lake, sa Lake Buhi. Ngayon sir, ang tanong ko, gaano naman sir karami yung mga namamatay na isda pag halimbawa malakas talaga yung bagyo na tumama dito sa Lake Buhi, sir? Sir, kung yung typhoon talagang malakas, sa assessment nung mga nakaraang assigned Lake Development Officer designate dito sa ating lake, yung parang naano yung mga fishnet, talagang may napupunit kasi may mga umaagos na kahoy, kawayan, yung mga debris na galing sa bundok, yun ang nakakasira ng kanilang mga fish cages. Ngayon po, siyempre, hindi pa naman sila namamatay kasi yung mga isda nakakalabas. Kaya hindi nakukuha yung o na-account yung pinaka-total na bilang ng tilapia. In terms of counting, na susukat natin sila in terms of kilos pag nag-harvest na. Pero kung during ng bagyo, wala pang fish kill na nangyayari. Kaya ang sabi ko po, 1 or 2 or 3 days, pag sumikat ng araw, talagang andyan na, na-appear na ang fish kill. Alrighty, yun. Opo. Eto sir, balikan ko naman sir yung about sa Mayon Volcano para alam din ng ating audience. Di ba sir, syempre pagka nag-aalboroto ang Mayon, minsan may ashfall
And yung huli kong Opo, balita, opo. diyan yata sir sa Buhi kung hindi ako nagkakamali parang nagkaroon din ng ashfall, nadamay pati yung mga, pagkain nga nung ilang mga residente parang naaanuhan ng mga abo. Dito sir sa Lake Buhi, pagka naaanuhan ng mga ashfall galing sa, Mayon Volcano, yung Lake Buhi, hindi naman ba sir naaapektuhan yung mga isda po natin, sir? Sa pagkaalam ko sir, ah, yung abo, 'di ba may component 'yun ng sulfur. Sa pagkaalam ko base sa aking experience at ako ay may katandaan na rin, almost 52, may ma-experience naman ako na nangyaring eruption ng Mayon Volcano na talagang, nakarating o umabot yung abo dito sa lake at dito sa bayan ng Buhi. Wala po akong nalaman na nagkaroon ng fish kill kasi nakarating yung asphalt dito sa lake. Pero hindi ko po sinisiguro na walang epekto ang asphalt kung mangyari ang malakas na pagsabog ng Mayong Volcano. Sa ngayon, kung halimbawa makarating yung asphalt dito sa amin, hindi ko po ma-predict o malalaman na kung talagang wala o magkakaroon ng fish kill dito sa Lake Buhi. Opo. Kumusta naman Sir Jobinson yung ano, yung mga reaksyon ng mga mangingisda diyan? Ano yung kanilang mga hindi naghahanda na ba sila sir if ever, tumama yung bagyo or mag-alboroto itong Bulkang Mayon? Ano yung kanilang masasabi rito o nasasabi rito sir kung nakausap niyo po sila? Base sa mga nakausap ko sir, kahapon pa may mga nakausap na ko yung mga may matatanda na nangingisda o yung mga fish operator dito. Hindi sila namumroblemang masyado kung pag-usapan yung pagsabog ng o sa eruption ng Mayon Volcano. Kasi yun nga sabi nila wala naman nangyari o naging epekto noon ang asphalt sa fish cage. Pero kung sakali na may mangyari ngayon, sana hindi magkasabay yung bagyo at yung pag-alboroto para ma-account natin kung ano kung alin talaga yung create o naka-cause ng fish kill kung halimbawa man. Pero sa ngayon po base sa preparation ng ating mga mangingisda, yun nga po nasabi ko kanina, kung yung mga ready for yung mga harvestable na tilapia, ayun po ang pero yung mga open na piskages, tinatakipan nila at yung mga prone kasi may mga identified tayong lugar o ano dito sa Lake Buhi, yung madalas na may mangyaring fish kill, inaalis na nila doon yung mga stock nilang tilapia. Inililipat doon sa talagang hindi masyadong Alright, yun. Okay, okay, okay. So, sa ngayon sir, ngayon wala pa naman yung ano, yung epekto nitong ADA, wala pa naman. And, yung bulkang ngayon maayos pa naman. Itong ating lake sir, ano, okay pa naman ano po sa mga oras po na ito, sir, Jobinson? alon dito sa amin, mga na bangka, okay pa naman at yung mga pampasayrong lansa, okay pa naman yung travel nila papunta doon sa Lakeside Barangay. Alright, yon. So, eto sir, sige bago tayo sir matapos, siguro ano na lang sir yung ating, panawagan, may iwan na mensahe sa atin pong mga mangingisda if ever na magkaroon tayo ng mga ganitong uri ng mga calamity hindi natin kontrolado, may bagyo, may eruption pa ng, Mayon Volcano, maapektuhan ang ating lugar, ano yung ating mensahe sir? Sige po. Uh, Imbitahan po tayo dito sa programa ng Bombo Radio. Sa mga kababayan ko dito sa Buhi, lalong-lalo na yung mga mangingisda natin dito, yung mga may investment sa fish cage dito sa Lake Buhi, mas alam ninyo kung paano, kung may paparating na sama ng panahon, mas alam ninyo kumpara sa akin kung paano ang ginagawa ninyong preparation, lalo na yung mga fingerlings pa lang o yung mga stocking ninyo, kung paano ninyo maisisave, lalo na kung may paparating na bagyo, when it comes sa fish kill, mas alam ninyo kung paano ma-save o may papalabas na lalo na yung mga harvestable. Sana po yung mga kaukulang preparation o
kung paano na hindi tayo magkandalugi. Alam naman po ninyo yan. Sana po maging aware tayo sa mga ganitong sitwasyon na andyan na yung paparating na bagyo o yung sa eruption ng Mayong volcano. Sana po magtulungan ang bawat isa dito sa atin sa bayan.